Lamdag sa kamatuoran. Lamdag sa kamatuoran, ang katapusang tawag sa ikapitong trompeta. Pagtuman sa pagbarog sa katumanan, sa sugo nga nakalatid sa covenant nga naa sa balaang konstitusyon, the last will of testament, the Treaty of Paris, the Civil Case 3957-P, decided year 1764. Now, overdue is ceased to exist occupancy. The sovereign nation kingdom Hacienda Filipina. Lamdag sa kamatuoran. Lamdag sa kamatuoran. The last call of seventh trumpet. Ug karon, ania ang inyong alagad, Mar Sabati. Pwede ka mo text sa cellphone number 0906-567-2805 o sabon ko 0906-567-2805. Globe na siya. For centuries, since the beginning of time, some things are beyond legend. Right before your eyes. To find the one who can save the human race. To keep us safe. To protect the city. To save them. To save Earth. To save the world. With a destiny so strong. There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, For honor. For hope. For justice. For liberty. one decision, one leader, one weapon. Only one will rule them all. Sensational. There's only one woman to save the world. Naa karon sa linya, mabati nato mismo si Her Majesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Maayong buntag dia kanimo, Her Majesty. Hello. Good morning. Maayong buntag kanimo, Sir Marm. Maayong buntag Iliganon. Salamat kayo nga piskay na sadta malipayon nga magpadayag kaninyo sa atong programa sa kabag-uhan, sa pag-uswag, sa pagtindog sa maayong iligan. Maayong buntag sa tanan. Karon ang atong subject gwapo makayo kay ang panghitabo sa atong kalibutan kinahanglan ni asad ta mutindog sadta para ta makatindog sa bag-ong kabag-uhan. Kinahanglan ato yung patindugon ang iligan. Kini siya self-governance. Kay ngano man ni siyang gitawag og self-governance, self-determination and self-empowerment. Akong balikon ug utro 13 years nako nagmugna ini 24 hours a day 7 days a week, and this is all my personal gift ni nako siya sa God. Royal Decree 01-4, registered in the name of Don Jimenez Rodriguez, President Marcos admitted in his handwriting that the Titulo 01-4 was registered under Torrent system and having been complied under the Presidential Decree 892 dated February 23, 1976. Again, let me repeat to you. This is for one reason why President Marcos was able to take the gold from the treasury funds of the Federal Bank to make a new monetary, which is the ABL, ang bagong lipunan. The currency of bagong lipunan, they call it ABL, was the strongest currency ever Philippine history ever had. Because the ABL, ang bagong lipunan,
na kwarta was backed up with gold coming from the treasury fund from the federal. Maubita na, why you think President Marcos was being stepped down as a president? Let me tell you the truth of the reason why President Marcos stepped down to become the president of the Philippines. It was not because of the people's power. People's power was important, but that was not the real reason why President Marcos stepped down as a president. It was because he went and talked to the president and he said, I am here to collect, not to beg. Because of this, what is that collect that President Marcos means? That collection that he meant was, he was starting to redeem the interest payments from the federal bonds, from the federal treasury. Brothers and sisters, this is very important and you should know this. This is your right to know the truth. So because of this, when President Marcos came down from office, none of the family were able to touch his wealth. Why all President Marcos' wealth was being frozen? It was frozen because he doesn't own it. It was frozen because through Federal Reserve System that President Marcos took the gold that has to be kept back, frozen until the time the Redemptor comes. And brothers and sisters, I have the possession of the ABM. Nga nagtawag sa ako nga mauni siya iyang gihatag sa ako nga katuyuan sa pag-uli nako nganhi sa iligan. So karon, ang atong pagmugna is gabahin ni siya sa constitution. Ang gobyerno dili katindog kung walay teritoryo. Ang nagunit karon sa existing rights and existing law under the Constitution, mauni siya ang Testament of Will, mauni siya ang Treaty of Paris, mauni siya ang territorial jurisdiction nga gimugna diri para sa iligan, para sa Pilipinas, o para sa katibukan in four corners of the world. Dahil may agreement na ang Pilipinas lalabas ang may karapatan sa lupa sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas din, nandito din ang mapa ng Pilipinas. Now, kini siya namugna ni siya tanan, na deklarar na ni siya ang katibukan dinhi sa under the umbrella of Kingdom Filipina Hacienda. Nga ang Kingdom Filipina Hacienda mauni siya ang saad sa Diyos nga Amahan nga kaharian. Ang kaharian, gobyerno ni siya. Unya nganong niingon man siya langit nga kaharian. Kay langit ni sa kaharian kay mauni siya bag-o nga mutindog ngadto sa katapusan. So unsa man ang end times, unsa man ang katapusan? Ang katapusan pasabot ana the end of the hierarchy. In the past, ang hierarchy is a government under the corporation, under the dominion of the monarch in the hierarchy by Queen Elizabeth. There is also a hierarchy in the religious sector, which is the Vatican is actually the head of all the religion that has been created is Vatican. And in the World Council of Churches, there are 25,000 religion that have been created, and the Vatican is only an observer. They are not part
of the Ecumenical Christian Church, but they are the observer because they have their own constitution, the Vatican. Now, ang currency na to is being handled by private na siya. Sa Federal Reserve System is private, and that was handled by the Rothschild, which is actually a private entity. But this is not really a Rothschild. This was under the Queen of England, that was in the family of Draconians. So now let's get back. Let me frame this thing up. What we are here, what's the purpose here? For us nga ang iligan mo tindog, ang iligan mo lambo, ug ang iligan maprotektahan sa elemento. Elemento mo na siya ang the earth, the wind, the fire, and the water. So kining upat ka elemento, mutabang ni sa ikalima nga elemento, mauna kitang tao. So there are actually 5 elements. The fifth element is ang tao. Humans is not above the elements. We are part of the element, and we have to commune ourselves with the elements, meaning respecting the environment, respecting the land rights, respecting the plants, the animals. Everything has to be respected, and everything has its own place. Now, ato na siya kay magsugod man ta og ground zero. Now, in this ground zero, because it's God's kingdom, so meaning to say there is a new government. Under the Constitution, on the amendment of 1987, Section 16, Article 16, Section 2, naa din ha provision of new government, new emblem, with their culture, with the tradition, ug ato ni siyang multicultural ni siya, ato ni siyang tibukon ug atong himuog isa. Isahon tanan ni, dili na ta pwede mag-divide. It has to be united regardless of culture, race, and religion. So, this is under a new government. Sovereignty na ni siya. Kay in the past, ang hierarchy, sila man ang steward lang na sila. The jurisdiction that they actually had, domain, is under the territory of the hierarchy on a grant, and this grant has been expired officially, judicially, and under the Constitution. Under the Constitution is 1991. And under the judicial, it was 2004. But because Gloria Arroyo, under her time, she was not able to declare the charter change. Charter change is autonomy. Change means new government under a parliament. It was not done because they don't have territory. They don't have the right of the territory. Yes, they're standing on the land. Yes, they are in the governance. But that is the old, that is the ancient government. It has to be a new government. So no one can really enforce or somehow can really do the job of that new governance. Now, I for myself, this is a journey because I waited for the ancient government, which is the Republic, to support me so this new government will rise. So that you will occupy the land that the Lord your God is giving you, and that you will continue to live in. Deuteronomy 16:18-20. Mga kaigsunan, kita tanan anak sa Ginoo. Wala ko'y giingon nga ako ra ang anak sa Ginoo o ako rang pundok ang anak sa Ginoo. Ang tanan anak sa Ginoo, pero naalang ko'y pinili na ako'y pinili. Ang tanan, gayuta nga akong gikuha, akong kuhaon para akong tanan. Kaya lang yun, na ako'y yuta. Instead, ako noon, ilaha kong gi-BI-BI. Okay lang, pero ang sugo sa Ginoo, dili man nimo ma-BI-BI. The more ka BI-BI yun, the more man noong ka makusgan. So, I have to do this strength. And I need everyone diri sa iligan nga nangayo lang ko gamayng respeto. Wala ko mangayo ninyog buto. Kay dili man ko dili man ni siya politika.
ang ako ang pagmugna man kay naaman sa ako ang teritoryo, kining teritoryo nga niya sa ako para ni sa katibukan, dili ni siya ako ra, no, para ni siya sa katibukan aron kita mahimong magmalinawon. So dili magsugod ang kalinawon kung dili na to makita ang ground zero. So ang ground zero diri di ay sa palao, naapon ni siya sa Treaty of Paris, makita nato ang document, Territorial Rights of International Instrument on Jurisdiction on Law. May batas yan, international law. Mao na sa atong constitution naka-stipulate po na that the Republic of the Philippines has to respect the international instrument and the international law. Mao ni siya karon ang akong gimugna international. Mao nang ako nakamugna sa kog International Charter Community. Ug ang International Charter Community mao ni siya actually ang Region 10. So ang Region 10 will be the home of the multicultural community in the four corners of the world. That these people who are coming here will be inspired through words, their spirituality to support the city so this city will reign. Mao na diha sa Biblia nakaingon, the city of Zion, the city of the righteous, the city of the living faithful, og diri nitumong sa ato sa CAD 292 Iligan Cadastry. So, now, nakita na nato ang sentro sa barangay. Ang barangay ini is tribal barangay. Mao ni siya ang new barangay. Wala maka-establish ang Republic of the Philippines wa nila matumbok asa magsugod ang new barangay. So ang ilang gipadayon sa 1991 kay na-expired naman siya, ilan na lang gipadayon ang daan. Pero di na sila kabalo ug unsaon nila pagbalik nga ang insakto ug ang bag-o makatindog. Kini makatindog lang niya siya under self-governance, under a ratified by Congress and Senate, signed by the President on Republic Act 8371 nga mao ni siya ang primary sovereign government. That was handled in the past by National Commission of Indigenous People. So hindi na ni siya agency, but we are now the sovereignty. So ngani ang palao mismo is the new barangay. Kaya kita nanawag ta ni Kapitan Niyes nga mo report siya dili, magsugod jud ko mo nang nagsibya ko sa inyo para ako magpahibalo sa inyo mga Iliganon ug na diri sa Palao, sa Palao ug unsay problema sa Palao, pwede na mo makaanhi diri sa ako at my castle and as the administration of the new barangay, you can come and you can air yourself ug unsa inyong mga complaint, unsa inyong kinahanglan, ato na siyang sugdan aron ang atong mga panginahanglanon makasugod gyud ta. Okay, so kini under ni sa constitution, so kinsa man ron ang de facto. The Republic of the Philippines, ang Iligan Sangguniang Panglungsod is a de facto institution. Kana lang ang pagpamaligya lang sa katungod sa atong Commonwealth. That is already a de facto. Ang kana lang wala na tay panginabuhi diri sa Iligan, that is already a de facto. The more we suffer, and this has to end. This is enough. So because it has to end, now I open the door. God opened the door through me. God opened the door, so we have a new beginning. So ang new beginning is under Republic Act 7160, local government units. And in the local government units, isa na naka-instrument, isa ka tao nga niasa ko nga mo deklarar ko alang sa katibukan. Now, ang sunod sa ining niya, gwapo kaayo sa prior to this program, naapoy program nga nagkuan sad sila o nag-invoke sad sila sa tribal local government wherein they said lupon. Now, ug basahon nato ang lupon under Chapter 3, Section 389, Chief Executive. So, under existing rights and existing law, the Chief Executive. What do you mean by Chief Executive?
kay nagunit man siya sa dokumento sa katibukan, siya ang chief. So this chief executive can rule. She's also the regent, and she's also the magistrate, holding 3 positions in one instrument, in one entity, in one person. Maunang gitawag og sovereignty kay kini niyang katungod sa Dios ning Amahan nga iyang gisugo sa ako nga akong imugna. So diri ta magsugod karon. Maunang kanang mga gasweldo din ha nga unsay tawag anang naanya Sir Mark kanang nagsweldo nga dili permanent? Kuana, casual employee nga. Okay, casual employees. Kay kanang mga casual employees nga wala pa masweldohi ug wala po'y trabaho ug makapakita mo nga nanrabaho mo ug wa mo masweldohi, palihog kuno anhi mo diri sa castle kay ato na siyang i-resolve, and let's make sure that you get paid as soon as possible. So isa na siya sa akong kwan. So Chief Executive Section 389. She has the powers, all the duties and functions. A. Punong barangay is the chief. So, punong barangay is the head of the barangay. Ang ground zero is the punong barangay as a chief executive of the barangay that governs. Excuse me, Your Majesty, doon ay nag-ask dire nung tanang nga. Sir, ang kanang gingon nga ground zero mao ang barangay Palao. So kung mubarog ang barangay Palao kanang gisgutan diha nga gisgutan karon, ingon siya, ang iligan ba masakop na lang sa barangay Palao? May gingon niya? Okay. Base diri sa nakasulat diri sa balaod. Wala ko maghimo og akong balaod. From ground zero, kinsa ng chief executive has the right, niyon man, has the power, has the duty and function. So, sa karon, ang Palao lansa. Ang Palao ra ang akong ground zero. Pero, gwapo man na siya nga pangutana, pero diri sa ground zero, ang Palao, mo na siya ang barangay. Unya, ang City Hall naaman sa Palao. So, ang City Hall has to report as well to me because they are under my jurisdiction. Because they are under my jurisdiction, that already evolved to the entire 44 barangay. Nakuha ni mo, Sir Okay, Mark? dapat pangutana, Her Majesty. Sapa, ako lang nagkaroon Okay. sa Okay. So, ako ni siyang klaroon, kay importante man eh. Akong itibuok, pwede na ko siyang itibuok under my jurisdiction as a chief executive. Ang 44 barangay will fall on the head of the barangay, the chief, diri sa ground zero, which is ang ground zero, naaman pod ang City Hall diri. So, that is actually walay na usab, maulang gihapon, but since the Republic of the Philippines, ang mayor, ang iligan sangguniang panglungsod, superseded naman na sila, anhing naman na. So, ang magsugod yun, diri sa punong barangay, which is through me. Now, through me, kining mga barangay within the barangay sa Palao has to report to me din para unsay problema sa ilang barangay, diri na nila ibutang sa ako. Kay og dili sila mosunod na may lupon. So, we go on chapter 4. Hold on just a second, Sir Marha. Ato na tubagon. Okay. Sa chapter 4, ang sangguniang barangay, sangguniang parang barangay na siya. So, muna siya sa chapter 4, wala maingon nga lungsod. Dili na siya lungsod. So, sangguniang barangay is the most powerful barangay. Mura ni silang Senado. So karon ang sangguniang barangay now has the power. So, mo nang ang presidente sa barangay mas powerful kaysa mayor, kaysa councilor. Unya, wala no nila gi-appeal, sayop na siya kay dili sila kabalo ug unsaon paggunit sa panggobyerno. So, mao na siya karon kay wala naman po ang republic, ang mutindog, ang sovereignty naman, ang katungod naman sa tao ang patindugon. So, mao na ni siya ang akong gimugna, ang katungod sa tao, mao na akong gipatindog kay ang katungod sa tao sa Republic of the Philippines giyatak-yatakan nila ug ilang gibaligya ug bawal na siya under the existing constitution on the Commonwealth. So violation na siya. So ako na siyang korikon.
i-correct na nato kay aron ang mga tao dili maghilak, aron ang mga tao dili magutman, ug aron ang tao ngani sa iligan dili maapil sa gira ug sa kagubot kay nganuman naanay balaod under international law. That once na makadeclare ko, the international community will support this city. But no one will support this city under conflict of arm. Kung ako lang, pwede man ko nilang adapon, pwede man kong muadto dito sa ila, lipay lang kay sila, kay nga naman, sila ang mo-enjoy sa biyaya. Her Majesty, atong kaning tagagpagtagad ang pangutana. Yes, As lang bahin anang sa Barangay Palao. How about the City of Iligan? Then our Chief Executive, our City Mayor and the Singganoy ang panglungsod, unsa man ang ilahang power kung ang power sa barangay sa Palao, separate ba ang Barangay Palao sa syudad sa iyang power sa Dili. sub sa mayor o power sub diya sa barangay? Very good question. Thank you very much for whoever asked that question. Thank you very much. Very intelligent yan. Now, dili, kay naa may ground zero. Nagtindog naman ang chief executive. So, unya ang Republic of the Philippines null and void naman under the Constitution, Section 25 on Article 18 of the Her amendment. Majesty, Just lang, I will, because that is very important. Ang mayor, o ang sanggunian, mo report na sila, cancelled na sila, kay kabalo biya sila, gipaako na biya silang gipahibalo. Mao nang walay election, we are undergoing a revolutionary transition for peace, unity, and prosperity, building a new nation. Mao na siya, Sir Mar. Wala po jud siya election, kay nga naman, naaman po yung New World Order, meaning annexation, pagpanguha. We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. Americans, mobilize. Stand together, stand tall. Tell the government you're mad as hell. No longer cooperate with the government. Do not accept the national ID card. Do everything in your power to restore freedom and your individuality back to America. Stop being a country run by the institutions for the institutions. Let's go back to we the people, by the people, for the people, as opposed to we the institution, by the institution, for the institution. Stop being scared. We have to stand up and do what's necessary to take back, to stop these bankers, this elite, this government full of lies, congressmen full of liars. As Iraq veterans against the war, we are resisting an occupation we once risked our lives for. We swore to support and defend the Constitution of the United States of America, but we found out the hard way that the greatest enemies of the Constitution are not to be found in the sands of some far-off land, but rather right here at home. When injustice becomes law, resistance becomes duty. It is time we start meeting oppression with resistance. They cannot stop us. Humanity marches on. The utmost manifestation of love and devotion to America is today, as it always has been, resistance of tyranny. Resist we must, and resist we will. We will not be silent. We will not obey. We will not let our government destroy our humanity. We will not wait another moment in fear to stand up for what we know to be right. It is time we start meeting oppression with resistance. Northwoods, explain that really quick. This is 1962. The Joint Chiefs of Staff signed a document that was planning on having fake attacks on American civilians and blaming it on the Cubans to get us to go to war with Cuba. They were going to blow up a drone jetliner. They were going to send a jet into the air and blow it up. Oh my God. And blame the Cubans for it and get us to go to war with Cuba. Planning on having fake attacks on American civilians. When the operation
operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. I served with Kilo Company, 3rd Battalion, 8th Marines as an automatic machine gunner. There's a term, once a Marine, always a Marine, but there's also the term, eat the apple, F the core. I don't work for you no more. And I'm a Marine. I took an oath to defend the Constitution. The Constitution! I didn't take an oath to defend these banksters. And I guarantee you, all you devil dogs out there need to rise up and take over this country and defend the Constitution against these punks. Okay, I'm sick of it too, Alex. You know, I'm a Marine, but I'm sick of this. You know, they're using us and they're sucking us dry and they are destroying us. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. dili na nila makuha ang Region 10. Automatic na siya. So, go ahead, Sir Mar. Okay, dahil pa gi-kuan gapon dire gi-text nga mabuhay ka, Her Majesty, nasa likod mo kami, sana ipagpatuloy yung programa mo at saka magkaisa na ang taong bayan dito sa Iligan at yung mga corrupt na mga officials dito sa Iligan, sana mawala sila lahat. Mawala gina siya kay ngano na siyang nakorrupt na siya, nahimong corrupted ang system. Dili lang kay sa Iligan lang. Ayaw lang po nato ikuan nga sa Iligan lang ang nakorrupt kay ang minsan ug unsa ang puno mao ang bunga. Naana siya ugat. So ang ugat dito, tuwa na dito sa Luzon. Sa Manila na ang ugat. Ug sila diri, bunga ni sila pero ang branch ini kita man ang naa sa branch. So kita gyapon ang nasakitan kay mao ni siya ang puno. Usbo naman na kay kining ni ang ancient tree, kini baliti, ang gipuy-an naman ni siya mga lain-lain nga mga dautan nga mga espiritu. Unya dili naman na sila busy nga magsilbi sa katawhan kay busy na sila nagprotekta sa ilang kaugalingon kay daghan na makain na sila kaso, daghan kay sila sa ako. Kaso sa ako lang naa sila kaso daghan. Pwede ko sila ipapriso dayon pero wala ko manhi para magpapriso sa ila pero ni ani gyapon ko bisag dako ang ilang sala, willing gyapon ko nga makigiusa sila sa ato kay ang akong pag-anhi diri ang kalinaw ug pakikiusa. Pero naa na siya libro. Ang libro ini nga sa kaning sa Republic of the Philippines ato nang isira kay atong ablihan ang bag-ong libro. So, naani siya transition, business as usual. Kay wala man ko naghimog bag-o. Ako, gimugna man lang nako ang karaan. Unya, dis karaan, ma-identify lang nato ron ang bag-o asa magsugod. Ug magsugod nga ni sa ako. Kay nga ni naman magsugod, dili na siya libog. Dili na maglibog ang katawhan ug dili na maglibog og unsaon nila pagsulbad sa ilang problema kay niaman pod ang musulbad sa ilang problema. So kini tanan ang kanang mga barangay karon kay naaman po diri nagtindog ang City Hall pero ang chief executive sa barangay, ang presidente or chief executive sa barangay, ako naman na ang magmugna. So everybody in the barangay has to come forward. Og para ug unsa may programa anang sa barangay ato na nang mamugna kay dili na siya kaingon nga nagmata lang kog buntag then one day naghimo kog program ug ako ni siyang gisibya ninyo mga kaigsuonan dili 2009 pa naghimo na kog territorial jurisdiction nga ang Iligan mahimong effective nga naa gyud sila'y teritoryo
nadawat na ni nila naatay dokumento mo nang dili ko mahadlok mo atubang ug manawagan nila kay puro ra ba na sila mga baliti, puro ra ba na sila ang mga pulis pa sa ila ra ba na nagbantay, pero dili wala imbis ako na sila magbantay kay ako ning katungod it is the inherent right of the human rights and land rights ng ang police power should be in my side, pero dili sila kay nahuptan sad sila sa daan nga baliti. Pero akong tawagon ang kapulisan. Iligan City Police Department. I am truly honored to be instructed to deliver an inspirational message to the newly throned royal by the Queen of the Southern Philippines, Adardato, and by my congratulations to all of you. I am deeply taking cognizance of the glorious past and proud history of all the royal Khalifa within their Highness Sultanate Group. As a social and political institution anticipating the present-day government on the enthronement of their respective individual paramount title as King and Queen in the city of Iligan as well as the Sulu, Maguindanao, and Taguluan. Palakpakan po natin sila. Kay ang inyong preamble is to protect sovereignty. The charter of the city, ako na. So, tungod ana kay ako na, ang tanang katibukan, diri sa tao sa Iligan, kinanglan, mo inyo protektahan, dili ng administrasyon, nga puro nangawat, ang problema pa ining eleksyon na to, ako ning klaruhon na, mangiligta ta, og, gikan sa presidente, hanto diri, puro kriminal, puro kawatan, puro ang atong katungod, giplunder, treason, usurpation of authority. Criminal na, pwede na sila diha ipriso nga dili na sila kagawas based on the law that was provided. Dili ako ang ga-provide. The decision of the court and the decision of Republic Act 8371 nga mauni siya ang penal code. Pero sa ako, sige, mag-ground zero ta, pasayloon ta mo tanan, pero palihog, manerbisyo na kuno tag-insakto para sa katawahan, kay og kining ni ang piyesta diri maayong Iligan ato ko na ning gwapuhan kay kining si Senior San Miguel kung magbasa lang mo sa Revelation 12 naa diha si Senior San Miguel, sa Daniel 12 naa po diha si Senior San Miguel, mobalik kuno ang kinsa may mobalik di man si Senior San Miguel ang iyang apo, ako na kay kana si Senior San Miguel ako na lolo. So gipaabot na diha sa Biblia. So ako na siyang katigulangan si Senior San Miguel, mga kahigsunan, nga mauna siya naghimo sa titulo sa 01-4. O sa akong panahon di ay iyan ang giandam kay aron kining panahon na kay nakasulat sad sa Biblia 430 years later. O nakasulat sad sa naana siya sa Genesis, naana siya sa Galatia, naasa na siya sa Buhat Act. So these are all written. There's 400 and there's 430 years. So kay nga naman na kay ang pagsugod sa pagkuha sa 1565 nga namugna ang titulo, mauna na siya 430 years later mubalik ang tag-iya. Og sa 400 years sa diha na pud sa 1608 nga ang 01-4 ang upat ka tibuok titulo sa tibuok kalibutan under World Atlas naaman sa ako kay iuli sa diay na sa moabot when the Republic of the Philippines, when the hierarchy, the monarchs, and the federal constitution will actually end under this treaty, mutindog ko kay aron patindugon pod ang tibuok kalibutan. Aron dili magira para kining economic meltdown, kaning ilang utang, pwede man sila pasayloon. So mao na siya, pero dili po na siya masulbad kung dili ko katindog ug dili san mi mag-abot. So kinanglan mag-abot para why nuclear war? Wala na unyay gutom, pero this is process, dili ni siya overnight. Ang overnight lang siguro sa ato, nga mahitabo ni sa ato sa Iligan.
mas madali kay niya man ta sa sulod ug magsugod sa ta sa ground zero kay wa pagani ko kasugod sa ground zero manabang na kusgawas dili man na siya pwede kay mo nang gitawag og protocol. So there has to be a protocol. So karon I hope na clear na nako nga kanang mga taong mga casual nga wala nay trabaho o casual nga wa pa mabayari diri ko mo ani sa ako kay ang Commission on Audit, ang National Treasury, kinita ng gamhanan diri, panggamhanan sa karaang gobyerno, akong gitagaan sa dokumento under order of cessation, writ of execution, possession and demolition, including the government-owned corporation. Kaya yung national grid, immediately we can take it back. Dili ta pwede nga ang insik mo'y tag-iya sa atong panggobyerno. Dili na siya pwede sa atong katungod, ang atong Commonwealth. Bawal na siya sa Constitution, dili na sa ako ha. Bawal sad na siya sa Biblia. Okay, naitik Sir Majesty. Maganda ang punto ni Her Majesty. Sana kung babago ang Constitution, tulad ng sinabi ni Her Majesty, mabago ang Constitution, wala nang hirap sa Pilipinas at yung mga buhaya wala yun. Ang Constitution ay isang holy, tulad rin ng Biblia, na ang Biblia hindi sinusunod ng tao, yun din ang Constitution hindi sinusunod ng mga mambabatas. Oo. Ug nakasulat gyud na siya, mao na siya ang theme sa Biblia. Actually, ang akong presentation diri, ang akong presence is not me. Who am I? I'm nothing. I'm like any one of you. Pero ang power nga ako ang gitindugan diri mo ni ang power sa God nga iyang gihatag sa ako through wisdom. Wisdom ra ni siya. Nga dili man po ni matawag na kog tawag sa Ginoo wisdom o gipili ko kun dili na ko ni siya mamugna. For 13 years mga kahigilaan, mga kaigsunan ko diri sa iligan nga gimahal sa Ginoo ug unta inyo sa siyang mahalon pinaagi sa pagsubay ug pagsunod. Ang gusto lang man sa Ginoo sa ato mosunod. Ako biya ang unang nisunod. Kay guwapa ko musunod no, di na ko ni siya matapos. Okay, Her Majesty, excuse me, gamay na lang gyud atong gutlo. Okay. Sige, ato ni siyang tapuson. So, ako ni siyang ikwan. So karon, I hope na klaro na to ha nga ang executive powers on the new barangay is held here in the castle. And this, everyone here in Iligan, the barangays can come to me. Inano ko lang na ang palao dito. At ang palao, ako i-summarize niya, ang palao, nadiri ang Iligan City Hall. So, ang mayor na to, de facto na siya, kay nga no, dili man na siya elected. So, nagpasabot lang yun, guba na sila. So, karon para patindugon na to ang bag-o, gituyog yun sa Ginoo, aron dali na nga, ang mga tao daghagmulo. Diri ko no, sulayi ko no ko ninyo. Ayaw ko ninyo sulayi, kay di na to pwede sulayan ng Ginoo. Ang batas mo na, tindog mo. Kinanglan mo anhi mo diri, putli inyo kasing-kasing. Ayaw mo panganhi diri nga bugal-bugal. Kay di gyud mo kaabot diri kay og kung bugal-bugal mo isog kayang Ginoo basin inyo mapapas noon mo. So mas mainang mo anhi mo diri with respect. Yun lang nga akong gipangayo diri sa lungsod sa Iligan. Come and see me with respect because I will met you eye to eye. Level to level lang tayo. Dili ko magpataas, dili po ko maubos. Ayaw lang ko yataki kay dito mo na di sad ta mo yatakan. So, mayong Iligan, salamat kay ning mayong buntag ug magpadayon mi nami ugma nga program 9 to 9:30. 9 to 9:30 ug naasad may program sa Sunday 2 to 3. From 2 to 3. Magpadayon tangan dito sa Love Radio, and in Love Radio I hope dili sila mukuan kay ang Muse Radio sad nagpasundayag pod sa ilaha og amo pong ipahibalo sa Love Radio nga ang Muse Radio they have to watch, the Iliganon has to watch from 6:30 to 7 o'clock in our program para nagkaroon ta ng unity. So, harmony. So, bigay-bigayan na lang tayo. Yun na lang ang aking hiningi at the moment. So, mayong Iligan, salamat kay Sir Mar. Ug wala ka, pasalamat ang Iligan kanimo kay ug kung wala ka, wala sa sila'y madungog. Og pasalamat sad ko sa Muse Radio nga gitagaan tag katungod nga kita makapasundayag. Labi na kang Milvin Angot, Sir Angot, thank you very much station manager nga imo kami og ang mga Iligan nga nakapasundayag may sa katibugan. Salamat og maayong buntag. Bye-bye. An all-new episode. Coming soon.